Marshall Peak, Kabanata 4845. Isang nag-iisang kislap. Si Ku Huaxiang ay nakakulong kasunod ng kanyang mga aksyon. Isang bawal ang pananakit sa kapwa-alagad sa loob ng White Lotus Sect, hindi banggitin na ang isang Saintes ay pinatay ng walang dahilan sa publiko. Alam ng lahat na kung ang pumatay ay hindi si Ku Huaxiang, siya ay binawian ng buhay noon at doon. Hindi papayagan ng White Lotus Matriarch ang sinuman na hamanin ang kanyang autoridad at ang mga Saintesses ay mahalagang asset ng White Lotus Sect. Tanging ang Sect Master lamang ang may karapatang tukuyin ang kanilang buhay o kamatayan. Walang alinlangan na nalampasan ni Ku Huaxiang ang linya. Tiyak na tuwang-tuwa ang ibang mga santo na may nangyaring ganoong insidente. Naniniwala ang lahat na kahit gaano pa kahalaga si Ku Huaxiang noon, hindi na siya ituturing ng Sect Master na mahalaga kasunod ng insidente. Sa kabilang banda, nakakulong si Ku Huaxiang sa isang kulungan sa ilalim ng lupa. Ang bilangguan ay kung saan kinulong ng mga mula sa Grand Chi Temple ang kanilang mga kaaway noon. Malamig at mamasa-masa, kaya hindi angkop para sa mga tao na mabuhay ng mahabang panahon. Ang White Lotus Matriarch ay nag-utos din na walang sino man ang pinapayagang bisitahin siya, at kaunting tubig at pagkain lamang ang ibibigay sa kanya araw-araw. Kung ganoon, gaano man kalakas si Ku Huaxiang, ang kanyang kalusugan ay masisira habang lumilipas ang panahon. Ang bilangguan ay binantayan ng ilang makapangyarihang cultivator, kaya walang magagawa si Yang Kai. Tiyak, maaari siyang pumasok sa bilangguan, at naniniwala siya na walang makakapidyo sa kanya. Gayunpaman, sa paggawa nito, magdadala lamang siya ng mas malaking problema sa Ku Huaxiang. Kinailangan niyang maghintay ng pagkakataon, at dumating ang isa ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Matapos wasakin ang mga mula sa Grand Chi Temple, ang mga mula sa White Lotus Sect ang pumalit sa kanilang headquarters. Kasunod ng digmaan, hindi mabilang na mga tao mula sa 7 pangunahing sekta ang namatay o nasugatan. Ang mga nabubuhay pa ay bumalik sa kanilang sariling mga sekta upang magpagaling. Gaya ng inaasahan, hindi palalampasan ng White Lotus Matriarch ang pagkakataong ito na sirain ang natitirang mga nakaligtas dahil ito ang kanyang pinakamalaking pangarap na pamunuan ang matuwid na landas at ang masamang landas. Ngayon, nasa harap na ng kanyang mga mata ang pagkakataon. Hanggat kaya niyang wasakin ang 7 pangunahing sects, gagawa siya ng isang tagumpay na hindi pa nakamit ng ibang sect masters ng White Lotus Sect. Dahil marami sa mga makapangyarihang cultivator mula sa mga pangunahing sekta ang napatay o nasugatan, ito ang pinakamagandang oras para sa White Lotus Sect na maglunsad ng mapagpasyang pag-atake at sirain sila minsan at para sa lahat. Gayunpaman, ang mga mula sa White Lotus Sect ay sanay kumilos sa mga anino, kaya hindi nila kakayahan na direktang harapin ang mga sektang iyon. Ang dahilan kung bakit maaari nilang sakupin ang headquarters ng Grand Chi Temple dati ay dahil mayroon silang ilang natatanging mga pakinabang. Bukod dito, dumanas din sila ng maraming pagkalugi pagkatapos ng digmaan. Ngayon, ang White Lotus Matriarch ay nahulog sa isang nakakahiyang sitwasyon dahil wala siyang sinumang makakatulong sa kanya upang harapin ang 7 pangunahing sekta. Hindi naman sa mahina ang kanyang mga nasasakupan. Marami siyang underlings na magaling sa one-on-one fights o assassinations. Gayunpaman, hindi sila sapat na sanay pagdating sa pamumuno ng isang hukbo at marshalang sundalo. Ang ganitong pagkakataon ay mahirap makuha, at kung palalampasan nila ito, baka hindi na sila makakuha ng isa pa. Sa sandaling iyon ay biglang pumasok sina Yang Kai at Xiaohe sa main conference hall. Ang White Lotus Matriarch ay nagpakita ng hindi nasisiyahang ekspresyon at tumingin sa kanya. Ano ang mali, Left Protector? Dahil kay Ku Huaxiang, ang White Lotus Matriarch ay nagbigay kay Yang Kai ng malamig na balik at kamakailan. May chismis na ang dahilan ng pagiging walang ingat ni Ku Huaxiang ay dahil nasa tabi niya si Yang Kai. Kaya pala naging hambog siya. Hindi alintana kung totoo ang mga alingawngaw, ang White Lotus Matriarch ay kailangang ipakita sa lahat na siya ay kumikilos ng walang kinikilingan sa bagay na ito. Pinutol ni Yang Kai ang pagsasabi. Bigyan mo ako ng 500 tao at sisirain ko ang Lion Hall sa loob ng 1 buwan. Nagkagulo ang ibang Hall Masters nang marinig iyon. Nagkakaroon sila ng talakayan tungkol sa paglulunsad ng pag-atake sa Lion Hall ngayon. Sa 7 pangunahing sects, ang Lion Hall ang kasalukuyang pinakamahina. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan muna nilang puntiryahin. Napakahalaga ng digmaang ito, kaya kailangang tiyakin ng mga mula sa White Lotus Sect na hindi sila mabibigo sa kanilang pagtatangka. Kung nanalo sila sa laban, tataas ang kanilang moral. Kung natalo sila sa labanan, ang mga pakinabang na kanilang naipon ay mawawala ng tuluyan. Hindi naging maayos ang usapan. Ayon sa kanilang pagtatantya,
Upang sirain ang Lion Hall, kinailangan nilang magpadala ng 1,500 katao upang makakuha ng mataas na kamay, at dapat silang maging handa na dumanas ng napakalaking kawalan. Tiyak, naramdaman nila na pinalaki ni Yang Kai ang kanyang sarili kahit na siya ang dating Temple Master ng Grand Chi Temple. Tinitigan siya ng White Lotus Matriarch na may singkit na mga mata. Paano kung hindi mo sila kayang sirain? Tahimik na sagot ni Yang Kai. May ganap kang kontrol sa aking buhay o kamatayan. Kung hindi ko maabot ang aking layunin, handa akong mamatay bilang parusa. Napaawang ang mga labi ng White Lotus Matriarch. Kaya, may kamalayan ka na may kontrol din ako sa buhay mo o kamatayan. Dahil ang iyong buhay ay pag-aari ko, ito ay hindi sa iyo upang gumawa ng mga desisyon tungkol dito, kung hindi, wala kang isa sa panganib. Sumimangot si Yang Kai. Kung gayon, anong kondisyon ang mayroon ka? Ang White Lotus Matriarch ay tila handa ng husto. Sa katunayan, nakagawa na siya ng ganoong plano pagkatapos makulong si Ku Huaxiang kasunod ng pagkamatay ni Tian Jia, kaya sinabi niya. Kung mabibigo ka, mawawalan ng buhay si Ku Huaxiang. Si Yang Kai ay handang uminom ng freezing blood burning soul pill at sumali sa White Lotus sect para sa Ku Huaxiang. Naniniwala ang White Lotus Matriarch na sa pamamagitan ng pagbabante na papatayin si Ku Huaxiang, gagawin ni Yang Kai ang kanyang makakaya upang makamit ang kanyang layunin. Iyon ang dahilan kung bakit kinulong lamang niya si Ku Huaxiang sa halip na parusahan siya ayon sa mga patakaran ng sekta. Kailangan niya ng karampatang general na maaaring mamuno sa hukbo para sa kanya, at si Yang Kai ang pinakakwalipikado. Gayunpaman, ayaw niyang gumawa ng inisyatiba at hilingin sa kanya na gawin ito para hindi siya magmukhang desperado. Ngayon, ang lahat ay nasa kanyang kontrol. Mabuti. Direktang sumang-ayon dito si Yang Kai. Gayunpaman, gusto ko ring sumang-ayon ka sa isang kondisyon na mayroon ako. Ang White Lotus Matriarch ay lubos na nakakaalam ng kanyang mga intensyon. Nang marinig iyon, nakangiting sabi niya. Huwag kang mag-alala. Kung talagang masisira mo ang Lion Hall sa loob ng 1 buwan, patatawarin ko si Ku Huaxiang sa kanyang ginawa. Tumanggo si Yang Kai. Ito ay isang deal, kung gayon. Bibigyan kita ng 800 tao, at gusto kong makita ang tagumpay sa loob ng 1 buwan. Utos ng White Lotus Matriarch. Kinabukasan, 300 katao ang umalis mula sa headquarters ng White Lotus sect at dumiretso sa Lion Hall. Parami ng parami ang sumama sa kanila sa daan, at pagdating nila sa gate ng Lion Hall, eksaktong 800 na sila. Si Yang Kai ay mayroon ng karanasan sa pagpapakilos ng mga sundalo sa panahon ng digmaan sa pagitan ng Star Boundary at Demon Realm. Kalimutan ang 800 katao, nag-utos pa siya ng 800,000 katao sa labanan noon. Ang pag-atake sa Lion Hall ay maaaring isang mahirap na gawain sa iba, ngunit ito ay 1 oras lamang sa kanyang paningin. Ang mga mula sa Lion Hall ay naalerto bago pa man dumating ang mga sundalo ng White Lotus sect. Hindi lamang sarado ang pasukan, nag-set up din sila ng ilang bitag at isang grand array para harapin ang mga kalaban. Ang 800 disipulong ito mula sa White Lotus sect ay hindi kaagad naglunsad ng pag-atake. Sina Yang Kai at Xiaohe ay gumugol ng susunod na 10 araw na pinamunuan ang makapangyarihang mga cultivator mula sa White Lotus sect na maglunsad ng tuloy-tuloy na pag-atake sa pagsisiyasat araw at gabi. Minsan, maraming raid ang magaganap ng sabay-sabay. Ang Lion Hall ay parang sira-sirang bahay sa panahon ng bagyo, kaya hindi nila nagawang palayasin ang mga disipulo ng White Lotus sect, na walang humpay na umatake sa kanila mula sa lahat ng direksyon. Pagkalipas ng 10 araw, ang mga mula sa White Lotus sect ay nawalan ng higit sa 300 katao habang kalahati ng mga pinuno ng Lion Hall ay napatay. Hindi mabilang na iba pang mga cultivator mula sa Lion Hall ang namatay o nasugatan, at mababa ang moral. Hanggang sa sandaling ito ay nagbigay ng utos si Yang Kai na direktang harapin ang mga kalaban. Ang natitirang 500 na mga alagad ng White Lotus sect ay masigla habang sila ay sumugod sa Lion Hall. Kasunod ng isang madugong pagpatay, sinakop nila ang Lion Hall. Nang bumalik si Yang Kai sa headquarters ng White Lotus sect, humigit kumulang 1 buwan na ang nakalipas mula noong inalok niyang sirain ang Lion Hall. Tuwang-tuwa ang White Lotus Matriarch habang nagdaos siya ng celebratory feast para kay Yang Kai. Sa piging, si Ku Huaxiang, na 1 buwan nang nakakulong, ay muling nagpakita at siya ay naupo sa tabi ng White Lotus Matriarch. Mukha silang magkalapit na mag-ina. Ang pagsira sa Lion Hall ay nagsilbing isang magandang simula dahil ang mga mula sa White Lotus sect ay naglalayong sakupin ang mundo. Sa susunod na 3 taon, naglunsad sila ng higit pang mga pag-atake sa natitirang 6 na pangunahing sekta. Nagkaroon ng mga tagumpay at pagkatalo sa magkabilang panig, ngunit sa pangkalahatan,
ang White Lotus Sect ay nakakuha ng mataas na kamay. Matapos wasakin ang Lion Hall, nabura rin ang Divine Method Hall, Swaying Willow Sect, Shooting Star Palace, Hidden Sword Villa, at Emerald Smoke Sect. Ang White Lotus Sect ay halos wala ng kalaban sa mundo. Dumating sa punto kung saan ang mga nagpakita ng kaunting hindi pagsang-ayon sa White Lotus Sect ay papatayin ng walang awa. Ang mas maliliit na sects ay kailangang magtago sa mga bundok o magpasakop sa White Lotus Sect. Sa 7 pangunahing sects, tanging ang struggling Grand Battle Sect ang natitira. Ang isang bayani ay palaging lilito sa magulong panahon. Isang pambihirang tao mula sa Grand Battle Sect ang nakakuha ng atensyon ng lahat. Siya ang legacy disciple ng kasalukuyang sect master ng Grand Battle Sect. Ang kanyang pangalan ay Lin Taidao, na may kinalaman sa pangalan ng sekta. Ibinalik siya sa sekta noong bata pa siya at isang matuwid na tao na napupuot sa lahat ng kasamaan sa mundo. Bukod doon, mayroon din siyang kakaibang kakayahan at katalinuhan. 20 taon na lang ang nakalipas mula noong sumali siya sa sect, ngunit mas makapangyarihan na siya kaysa sa lahat ng nakaraang sect masters ng Grand Battle Sect. 25 years old pa lang siya ngayon. Ang mga mula sa White Lotus Sect ay masigla habang umaarangkada sila patungo sa Grand Battle Sect. Noong una ay inakala nila na ito ay isang madaling tagumpay, ngunit ito pala ay nahaharap sila sa isang hindi maisip na hamon. Sa ilalim ng pamumuno ni Lin Taidao, ang labanan laban sa White Lotus Sect ay nagpatuloy sa halos kalahating taon. Maraming mga disipulo mula sa White Lotus Sect ang napatay, ngunit hindi nila nagawang makamit ang kanilang layunin. Ang isang galit na White Lotus Matriarch ay direktang nagutos kay Ku Huaxiang na sakupin ang Grand Battle Sect sa loob ng 3 buwan. Ang pagkabigong gawin ito ay haantong sa pagkawala ng kanyang buhay. Hindi nagbibiro ang White Lotus Matriarch. Ang Grand Battle Sect ang huling hadlang para sa White Lotus Sect bago sila makapagdeklare ng hegemony sa buong mundo. Sa pamamagitan ng pagsira sa Grand Battle Sect, gagawa siya ng isang tagumpay na hindi kailanman nagawa ng mga dating sect masters. Magagawa niyang maging pinuno ng mundo. Tiyak, hindi siya papayag na makahadlang sa kanya ang gayong balakid. Alam nilang lahat na pinahahalagahan ng White Lotus Matriarch ang mga kakayahan ni Yang Kai. Gayunpaman, nang sumali siya sa White Lotus Sect noon, sinabi niya na susundin niya lamang ang mga utos ni Ku Huaxiang. Ang White Lotus Matriarch ay hindi direktang makapag-utos kay Yang Kai, kaya maaari lamang niyang gamitin ang Ku Huaxiang. Nang matanggap ang utos, muling ipinakita ni Yang Kai ang kanyang talento at kakayahan sa pamumuno ng hukbo. Inabot sila ng 2 buwan bago nila tuluyang nakuha ang Grand Battle Sect. Ang White Lotus Matriarch ay personal na gumawa ng hakbang upang patayin ang sect master ng Grand Battle Sect, na nangangahulugan na sa wakas ay nakakuha na sila ng kabuuang tagumpay. Gayunpaman, pagkatapos ng digmaan, napagtanto nila na marami sa mga mahahalagang tao mula sa Grand Battle Sect ay tumakas na, kabilang ang bata at sikat na si Lin Taidao. Bagamat ang White Lotus Matriarch ay nagbigay ng utos na hanapin ang kanilang kinaroroonan, hindi talaga siya naabala. Pagkatapos ng lahat, ang 7 pangunahing sekta ay nawasak. Mula ngayon, ang White Lotus Sect ay ang tanging pinakamataas na nilalang na maaaring humantong sa matuwid at masasamang landas sa kontinenteng ito. Gayunpaman, ang isang spark ay maaaring magsimula ng isang malaking sunog. Hindi inaasahan ng White Lotus Matriarch na isang araw ay magdadala si Lin Taidao ng malaking problema sa kanya. Sa susunod na 6 na buwan, lahat ng tao sa kontinente ay dumaan sa panahon ng takot sa ilalim ng pamamahala ng White Lotus Sect. Ang mga disipulo ng White Lotus Sect ay lalong naging malupit, na naging dahilan ng pagkagalit ng lahat sa kanila. Sa kabilang banda, tinipon ni Lin Taidao ang natitirang mga miyembro ng 7 pangunahing sekta at hinikayat ang iba pang hindi nasisiyahang mga tao na sumama sa kanya bago siya magsimula ng 20 taong digmaan laban sa White Lotus Sect. Nang nawasak ang 7 pangunahing sekta, hindi lahat ay napatay. Ang ilan sa kanila ay pinalad na nakaligtas. Dahil nagkaroon sila ng alitan sa dugo sa White Lotus Sect, natural na gusto nilang makamit ang kanilang paghihiganti. Marshall Peak, Kabanata 4846. Tumataas ang hangin. Maliban sa 7 pangunahing sekta, hindi mabilang na mga tao sa mundo ang nagalit sa White Lotus Sect. Sa ilalim ng kanilang paghahari ng takot, hindi mabilang na mga tao ang nawalan ng kanilang mga kaibigan at pamilya. Iyon ang dahilan kung bakit parami ng paraming tao ang nagtipon sa paligid ng Lin Taidao. Dahil ang White Lotus Sect ay namumuno na ngayon sa mundo, wala na silang natitira pang karibal. Ang mga pinuno ng sekta ay nagpakasawa sa isang marangyang buhay, at maging ang White Lotus Matriarch ay nagbabantay.
Pagkalipas lamang ng kalahating taon ng ang Righteous Union, sa pangunguna ni Lin Taidao, ay sumikat sa liwanag na ang White Lotus Matriarch ay naalerto. Gayunpaman, hindi pa rin siya naabala nito. Pagkatapos ng lahat, ang Grand Chi Temple at ang 7 pangunahing sects ay nawasak ng White Lotus Sect, kaya paano magtatagal ang Righteous Union? Gayunpaman, sa tuwing sasalungat ang White Lotus Sect sa Righteous Union, palagi silang magdaranas ng pagkatalo. Parami ng parami ang mga disipulo ang napatay, at kahit ilang Hallmasters ang namatay sa loob ng kalahating taon. Noon lamang nagising ang White Lotus Matriarch sa realidad at naging maingat sa bagong itinatag na Righteous Union. Inutusan niya ang ilang makapangyarihang mga nasasakupan na alamin ang kinaroroonan ng mga mula sa Righteous Union at patayin sila ng walang awa. Gayunpaman, ang Righteous Union ay iba sa Grand Chi Temple o sa 7 pangunahing sekta. Noong ang White Lotus Sect ay umaahon laban sa Grand Chi Temple at ang 7 pangunahing sect sa nakaraan, sila ay nasa dilim habang ang huli ay nakalantad sa ilalim ng sikat ng araw, ngunit ito ay kabaligtaran na ngayon. Matapos wasakin ang Grand Chi Temple, ang mga mula sa White Lotus Sect ay may sariling headquarters ngayon, ngunit inilantad din nila ang kanilang sarili sa publiko. Sa kabilang banda, ang mga mula sa Righteous Union ay nanatiling nakatago mula noong sila ay itinatag. Higit pa rito, si Lin Taidao ay isang makapangyarihan at charismatic na Union Master. Sa tuwing maglulunsad ng pag-atake ang mga mula sa Righteous Union, magdadala sila ng malaking problema sa White Lotus Sect. Nakamit din ito si Lin Taidao ng walang kapantay na reputasyon at impluwensya. Sa loob lamang ng 5 taon, ang Righteous Union ay naging mas makapangyarihan sa halip na sirain ng White Lotus Sect. Bagamat hindi pa rin nila nagawang lumaban sa White Lotus Sect sa isang harapang sagupaan, sapat ang kanilang lakas upang hindi basta-basta maalis. May mga pagkakataon pa nga na nakapagbigay sila ng seryosong banta sa White Lotus Sect. Tiyak, hindi papayag ang White Lotus Matriarch na tumaas ang isang kalabang kapangyarihan sa kanyang teritoryo. Noong una ay naisip niya na nagawa niya ang isang tagumpay na hindi kailanman nagawa ng mga naunang Sect Masters matapos sirain ang Grand Battle Sect. Ngayon, tila hindi niya makakamit ang kanyang layunin bago niya sirain ang Righteous Union. Nang mapagtanto ang mapanganib na sitwasyon na kinaroroonan niya, ang White Lotus Matriarch ay tumigil sa pagiging dekadente at nakatuon sa pakikipaglaban sa Righteous Union. Hindi niya inaasahan na magiging napakahirap na harapin ang bagong kalaban na ito. Sa ika-10 taon, ang Righteous Union ay kasing lakas na ng Grand Chi Temple noon. Nagkaroon ng mga tagumpay at pagkatalo sa magkabilang panig habang ang Righteous Union at White Lotus Sect ay nagsagupaan sa isa't isa. Nagdulot ito ng galit sa White Lotus Matriarch dahil nakaramdam siya ng panghihinayang sa hindi niya nagawa matapos sirain ang Grand Battle Sect. Kung siya ay nagbigay ng higit na pansin kay Lin Taidao at inutusan ang kanyang mga nasasakupan na tugisin at patayin siya sa lahat ng paraan, ang lahat ng ito ay hindi mangyayari. Gayunpaman, walang silbi ang pag-iyak sa natapong gatas. Ang kapabayaan niya noon ay naging dahilan ng labis niyang problema ngayon. Hindi alintana kung gaano siya galit, kailangan niyang harapin ito. Sa sumunod na 10 taon, ang buong mundo ay kinaladkad sa labanan sa pagitan ng matuwid at masasamang landas. Ang lahat ng mga cultivator ay maaaring sumali sa White Lotus Sect o Righteous Union, walang pangatlong opsyon, ni hindi sila makaiwas sa laban. Ang mga labanan sa pagitan ng magkabilang panig ay makikita sa lahat ng dako sa kontinenteng ito. Ang mga araw ng White Lotus Matriarch ay binilang dahil siya ay matanda na at mahina na. Ang kanyang maitim na buhok ay naging kulay abo, at ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubat. Pakiramdam niya ay hindi na siya mabubuhay ng mas matagal. Noong bata pa siya, dumanas siya ng maraming pinsala nang lumaban sa Grand Chi Temple, at ang maitim na pinsalang ito ay nagsimulang makaapekto sa kanyang kalusugan habang siya ay tumatanda. Marahil ay matutulog siya isang gabi at hindi na makikita ang araw kinaumagahan. Gayunpaman, hindi niya nagawang magkaroon ng ganap na pangangibabaw sa masasama at matuwid na landas. Ang kanyang tagumpay mahigit 10 taon na ang nakalilipas ay isa lamang ilusyon. Hindi siya kailanman makakapagpahinga sa kapayapaan bago sirain si Lin Taidao at Righteous Union. Kaya naman, ginawa niya ang lahat para durugan ang kanyang huling natitirang kalaban. Sa loob lamang ng 1 taon, mahigit kalahati ng mga cultivator mula sa White Lotus Sect at Righteous Union ang napatay. Ang bawat labanan ay mas matindi kaysa sa mga nakaraang dekada. Sa kalaunan, natupad ang hiling ng White Lotus Matriarch. Nagawa ng hukbo ng White Lotus Sect na bitag ang mga mula sa Righteous Union sa loob ng Crimson Wind Canyon.
Ang Crimson Wind Canyon ay isang natural na canyon kung saan ang malawak na daanan ay kayang tumanggap ng 12-12 ng mga kabayo habang ang makitid na mga lugar ay magbibigay daan lamang sa ilang tao na dumaan ng sabay-sabay. Ang mga gilid ng canyon ay matataas na bangin. Nang naharang ang magkabilang panig ng Crimson Wind Canyon, ang mga mula sa Righteous Union ay halos nahulog sa bitag ng kamatayan. Si Yang Kai ang pinakamalaking nagambag sa matagumpay na pagharang sa kanila dito. Dahil sa kanyang husay sa pagpapakilos ng mga sundalo, nagawa nilang maakit ang kalaban sa lugar na ito pagkatapos lamang ng 3 buwang labanan. Sa panahong iyon, nakipag-away sila sa mga mula sa Righteous Union ng maraming beses at halos mabaygo sa kanilang misyon sa maraming pagkakataon. Buti na lang at nagtagumpay sila sa huli. Nasa harapan na nila ang huling labanan. Ang mga disciples ng White Lotus Sect na handang-handa ay sumugod sa Crimson Wind Canyon mula sa magkabilang panig habang ang magkabilang panig ay nag-aaway. May mga taong nawawalan ng buhay bawat hininga, at sa loob lamang ng isang oras, nabuo ang isang blood river sa Crimson Wind Canyon. Matapos ang mga araw ng matinding labanan, ang mga mula sa White Lotus Sect ay itinutulak pa rin pabalik sa kabila ng kanilang maraming pagtatangka na umaban. Pagod na pagod ang magkabilang panig dahil namumula na ang kanilang mga mata. Ang White Lotus Matriarch ay nakatayo sa isang malaking bato sa itaas ng Crimson Wind Canyon habang tahimik siyang nakatingin sa laban. Bigla na lang siyang sumenyas sa isang partikular na direksyon. Si Ku Huashang ay sumulong ng ilang hakbang at tumabi sa kanya. Ang White Lotus Matriarch ay nagtanong, "Queer, mayroon ka bang anumang solusyon upang sirain ang kaaway?" Alam na alam ni Ku Huashang kung ano ang nangyayari habang pinapanood niya ang laban, kaya tapat siyang sumagot. Kailangan nating patayin ang kanilang pinuno. Ang iba sa Righteous Union ay hindi nagbabanta sa amin. Hanggat kaya nating patayin si Lin Tai daw, babagsak ang Righteous Union. Nang matapos ang kanyang mga salita, ikinuyom niya ang kanyang kamao. Sect Master, mangyaring payagan akong personal na patayin si Lin Tai daw. Nakangiting umiling ang White Lotus Matriarch. Natutuwa ako na napaka-loyal mo. Naniniwala ako na ang White Lotus Sect ay nasa mabuting kamay pagkatapos mong kunin ang posisyon ko. Sect Master. Ibinaba ni Ku Huashang ang kanyang ulo. Sa mga nagdaang taon, paulit-ulit itong sinabi sa kanya ng White Lotus Matriarch. Parang sinadya niyang ipasa sa kanya ang posisyon ng Sect Master pagkatapos niyang mamatay. Bagamat si Ku Huashang talaga ang pinakakwalipikadong pumalit sa posisyon ng Sect Master sa White Lotus Sect, hindi siya maglalakas loob na ihayag ang kanyang tunay na nararamdaman. Siya ay palaging mukhang masunurin sa tuwing binabanggit ito ng White Lotus Matriarch. Pinutol siya ng White Lotus Matriarch sa pamamagitan ng pagtataas ng kanyang kamay. Ako ay matanda na, at ang aking itinalagang oras ay malapit na. Gabi-gabi, nararamdaman kong bumabalik sa panaginip ko ang mga napatay ko noon. Ipapasa ko ang posisyon ng Sect Master sa iyo maya-maya. Nagmukha siyang taos puso dahil hindi ito isang pagsubok, ngunit nanatiling tahimik si Ku Huashang. Nakakatakot si Lin Tai daw. Kahit na malakas ka, hindi ka makakapantay sa kanya. Iisa lang ang tao sa mundong ito na kayang harapin siya. Habang nagsasalita ang White Lotus Matriarch, bigla siyang tumingin ng time kay Ku Huashang. Bagamat hindi niya ito sinabi, alam ni Ku Huashang kung sino ang taong tinutukoy ng matandang babae. Yang Kai. Bagamat halos 20 taon na silang magkasama, hindi pa rin naiisip ni Ku Huashang kung gaano kalakas si Yang Kai. Kung mayroong sino man sa mundo ang makakatalo kay Lin Tai daw, dapat ay si Yang Kai iyon. Sabihin mo sa kanya na gumawa ng isang hakbang. Pagkatapos mapatay si Lin Tai daw, wala ng Righteous Union. Utos ng White Lotus Matriarch. Si Ku Huashang ay nananatili sa tabi ng White Lotus Matriarch sa buong panahon, kaya may natuklasan siya na hindi alam ng mga disipulong iyon ng White Lotus Sect. Bigla niyang napagtanto ang isang bagay nang marinig ang sinabi ng White Lotus Matriarch, kaya lumitaw siya saglit. Kinuha ng White Lotus Matriarch ang kamay ng nakababatang babae at tinapik ito. Alam kong ambisyosong tao ka na gustong pumalit sa posisyon ng Sect Master. Gusto mong maging pinakamarangal na babae sa mundo. Hindi naman talaga mahalaga sa iyo ang pag-ibig, di ba? Sigurado akong napagtanto mo ang nararamdaman ni Yang Kai para sa iyo pagkatapos na makasama siya ng 20 taon. Bakit palagi kang lumalayo sa kanya? Ipinapangako ko sa iyo na pagkatapos ng digmaang ito, ipapasa ko sa iyo ang posisyon ng Sect Master. Yan lang ang hiling ko bago ako mamatay. Pagkatapos mong maging Sect Master, mamamahala ka sa masasama at matuwid na landas. Pinagdikit ni Ku Huashang ang kanyang mga labi at tila nag-aalangan. Pag-isipan mong mabuti.
Sinulyapan siya ng White Lotus Matriarch at hindi na nagsalita pa. Alam niya na si Ku Huaxiang ay gagawa ng isang matalinong desisyon. Gaya ng inaasahan, itinaas ni Ku Huaxiang ang kanyang ulo pagkaraan ng ilang sandali at sumagot. Ibibigay ko sa kanya ang utos. Ipagpatuloy mo. Tumango ang White Lotus Matriarch. Noon lamang tumalikod si Ku Huaxiang at lumipad patungo sa kanyan. Sa isang gilid ng kanyan, sinusubaybayan ni Yang Kai ang labanan. Tila walang iniwan ang oras sa kanya kahit na lumipas ang 20 taon. Halos kapareho niya ang hitsura noong una siyang sumali sa White Lotus Sect. Bagamat mas matanda na rin siya ngayon, hindi siya kasing kulubat ng White Lotus Matriarch. Si Xiao He ay nanatiling matatag na nanatili sa kanyang tabi. Nakita ni Yang Kai si Ku Huaxiang sa sandaling dumating siya habang nakangiti ito sa kanya. Nauubusan na ba ng pasensya ang Sect Master? Sabihin sa kanya na ang Righteous Union ay babagsak sa loob ng 7 araw. Bagamat kahanga-hanga si Lin Tai daw, ito lang ang magagawa niya. Tahimik na tinitigan siya ni Ku Huaxiang saglit bago sinabing, gusto kong patayin mo si Lin Tai daw. Ngayon, itinaas ni Yang Kai ang kanyang noo. Halos hindi mahahalata na tumanggaw si Ku Huaxiang. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, ngumiti si Yang Kai. Kahit anong sabihin mo. Kung gusto mo siyang patayin ngayon, pupugutan ko agad siya ng ulo. Sigurado akong hindi siya makakalaban sa sibat ko. Namutla ang mukha ni Ku Huaxiang. Ibinuka niya ang kanyang mga labi sa pagtatangkang sabihin ang isang bagay, ngunit hindi siya makapagbitaw ng isang salita sa huli. Tila may iniisip, kumuha si Yang Kai ng isang bagay mula sa kanyang bulsa at ipinasa sa kanya. Itago mo ito at huwag hayaang matuklasan ito ng sinuman. Isang naguguluhan na Ku Huaxiang ang kinuha ito sa paraang nataranta. Matapos tingnan kung saan matatagpuan ang White Lotus Matriarch, sinabi ni Yang Kai sa mahinang boses. Hinding-hindi ka dapat magtiwala sa White Lotus Matriarch. Sa isang iglap, si Ku Huaxiang ay natigilan na parang tinamaan ng kidlat habang ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Nang iangat niya ang kanyang ulo, napagtanto niya na si Yang Kai ay humahakbang na patungo sa larangan ng digmaan gamit ang kanyang sibat. Sinundan siya ni Xiao He. Biglang lumingon siya at sinabi kay Ku Huaxiang, kailangan mong alagaan ang iyong sarili mula ngayon. Nang matapos ang kanyang mga salita, iniharap niya ang mukha sa kanya. Ang mga mata ni Ku Huaxiang ay agad na nabasa sa luha habang dumausdas ang mga ito sa kanyang mukha. Nang bumalik siya sa panig ng White Lotus Matriarch, nagsimula na ang matinding labanan. Ang moral ng mga disipulo ng White Lotus Sect ay napalakas sa pagsali ni Yang Kai sa labanan. Ang mga mula sa Righteous Union, na sa simula ay maaaring lumaban sa kanila, ay agad na nawalan ng bentahe dahil parami ng parami sa kanila ang nasawi. Nakangiting tumingin ang White Lotus Matriarch sa labanan. Queer, maswerte ka na may lalaking tapat sa iyo. Si Ku Huaxiang ay nanatiling tahimik habang nakakaramdam ng pagkadurog ng puso. Martial Peak, Kabanata 4847. Palm. Ang magkabilang panig ay nagpadala ng higit sa 10,000 katao upang makilahok sa labanan. Sa pagtatapos ng labanan, 10% na lang ang natitira. Kahit na ang pinakamakapangyarihang cultivator ay hindi nagawang matiyak ang kanilang sariling kaligtasan sa ganitong uri ng sitwasyon. Si Lin Tai daw ay kalaunan ay pinatay ni Yang Kai habang ang iba pang mga pinuno ng Righteous Union ay nawasak lahat. Gayunpaman, si Yang Kai ay nasugatan ng husto. Kung tutusin, mas matanda siya kay Lin Tai daw, kaya hindi na siya kasing energetic noong nakaraan. Kinailangan niyang makipagsapalaran na masugatan upang mapatay si Lin Tai daw gamit ang kanyang sibat. Si Xiao He ay nabasa rin ng dugo dahil mahina ang aura nito. Pareho silang nasa huling paa. Bago pa man magsaya ang natitirang mga alagad ng White Lotus Sect para sa kanilang tagumpay, nakarinig sila ng mga dumadagandong na tunog mula sa mga bangin. Sa sandaling iyon, nagsimulang yumanig ang lupa. Nang tumangala ang mga nabubuhay pa, ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng husto. Iyon ay dahil makikita ang malalaking bato na gumugulong pababa sa mga bangin habang pinaulanan sila ng nagniningas na mga palaso. Kahit nabasang-basa sa dugo si Yang Kai, mahigpit pa rin niyang hinawakan ang kanyang sibat at tumangala sa isang partikular na direksyon. Doon, ang White Lotus Matriarch ay hindi na nagpakitang mahina habang nakatingin siya sa ibaba na may namumula na mukha. Sa likod niya ay si Ku Huaxiang, na nakakuyom ang kanyang mga kamao habang bahagyang nanginginig. Nang sa wakas ay ibaon na ng mga bato at nagniningas na mga palaso ang buong Crimson Wind Canyon, hindi napigilan ng White Lotus Matriarch na magsimula ng Guffaw. Ang huling hadlang na humadlang sa kanya sa paghahari sa mundo ay hindi ang Righteous Union, kundi si Yang Kai.
Hindi pa siya naging katapat ni Yang Kai mula pa noong una. Kahit na nawasak ang Righteous Union, hindi pa rin siya maaaring maging Panginoon ng mundo. Ngayon, ang balakid na ito sa wakas ay napawi. Ang Death Chi na nakapaligid sa kanya sa mga nakaraang taon ay naglaho sa isang iglap, at tila mas kaunti na ang mga kulubot sa kanyang mukha ngayon. Sa paghusga sa kung gaano siya malusog na hitsura, malamang na mabubuhay siya sa mga darating na dekada. Alam ni Ku Huaxiang na siya ay nakaset up. Ginamit ng White Lotus Matriarch ang ambisyong nag-aalab sa kanyang puso sa loob ng maraming taon. Sa mga nakalipas na taon, ang White Lotus Matriarch ay palaging mukhang mahina upang makatulong sa pagunjok sa nag-aalab na ambisyon sa kanyang puso. Ang mga disipulo ng maingay na White Lotus sect sa paligid ng Ku Huaxiang ay nagsaya para sa kanilang tagumpay. Gayunpaman, ang mga ingay ay tila napakalayo sa kanya, na para bang lahat ng bagay sa mundong ito ay wala nang kinalaman sa kanya. Nawasak ang Righteous Union at Lin Tai Dao habang pinatay si Yang Kai. Walang anuman sa mundo ang makakapidyo sa White Lotus sect na mangibabaw sa mundo. Ang White Lotus sect na ngayon ang tanging mahusay na puwersa sa mundo, at ang White Lotus Matriarch sa wakas ay nagpakita ng kasiyahan na hindi katulad ng kanyang edad. Siya ay sinamba tulad ng isang Panginoon sa headquarters ng White Lotus sect ng lahat ng iba pa. Pagkalipas ng 2 buwan, isang mataliktang ang tumagos sa Grand Hall. May isang punyal na bumulusok sa dibdib ng White Lotus Matriarch habang nakahiga siya sa kanyang trono, ang kanyang damit ay basang-basa sa dugo. Idiniin niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Ku Huaxiang. Ang lakas ng loob mo. Nakatayo si Ku Huaxiang sa isang lugar na ilang metro ang layo mula sa kanya. Kahit na ang White Lotus Matriarch ay namamatay, ang isang tusong tao na tulad niya ay maaaring gumawa ng panghuling strike bago siya mamatay. Tiyak, hindi siya bibigyan ni Ku Huaxiang ng pagkakataon. Sa kabila ng kanyang kaakit-akit na mukha, siya ay mukhang mapanlinlang na parang ulupong sa sandaling ito. Sa isang walang emosyong ekspresyon, sinabi niya, "Bakit hindi ako maglalakas loob?" Ang White Lotus Matriarch ay umubo ng dugo. "Hindi ko na ipasa sa iyo ang recipe para sa freezing blood burning soul pills. Kung mamatay ako, hindi ka rin mabubuhay. Mamamatay ka na lang sa loob ng 3 buwan. Buo ang tiwala niya sa freezing blood burning soul pills, kaya hindi siya kailanman naghinala kay Ku Huaxiang. Iyon ang dahilan kung bakit siya nahuli. Tanging ang sect master ng White Lotus sect ang may karapatang kontrolin ang freezing blood burning soul pills. Ang bawat sect master ay ipapasa ang recipe sa kanilang kahalili bago sila mamatay. Pinag-uusapan mo ba ito? Biglang naglabas si Ku Huaxiang ng bote ng jade mula sa kanyang damit at nagbuhos ng 12 ng pulang table tas. Nanlaki ang mga mata ng White Lotus Matriarch sa hindi makapaniwala. Paano ito mangyayari? Saan mo nakuha ang recipe? Natitiyak niya na hindi pa niya sinabi kahit kanino ang recipe noon, at hindi rin siya nag-iwan ng anumang mga pahiwatig tungkol dito. Walang paraan na makukuha ito ni Ku Huaxiang. Ibinigay niya ito sa akin. Tila malungkot si Ku Huaxiang nang magsalita siya tungkol sa taong iyon at maalala ang pangyayari sa Crimson Wind Canyon 2 buwan na ang nakakaraan. May ipinasa sa kanya si Yang Kai bago siya umalis. Pagkatapos ng digmaan, sinuri niya ito at napagtanto na ito ang recipe para sa mga antidotes ng freezing blood burning soul pill. Sa paghusga sa hitsura ng balumbon, malamang na mahigit 10 taong gulang na ito. Sa madaling salita, nakuha na ni Yang Kai ang recipe na ito mahigit 10 taon na ang nakararaan. Siya at si Xiaohe ay malamang na nalutas na ang lason ng freezing blood burning soul pills matagal na ang nakalipas at hindi na sila kontrolado nito. Maaari siyang umalis anumang oras, ngunit palagi siyang nasa tabi nito. Hindi alintana kung gaano hindi makatwiran ang kanyang mga kahilingan, hindi niya ito tinanggihan. Kahit na iniutos niya sa kanya na mamatay, kusang loob pa rin niya. Tiyak, alam ng White Lotus Matriarch kung sino ang taong tinutukoy ni Ku Huaxiang. Matapos magulat sandali, ngumiti siya ng mapait. Hindi ko inaasahan na isa siyang eksperto sa alchemic daw bukod pa sa lahat. Kahit papaano ay nakuha ni Yang Kai ang antidote recipe habang walang kaalam-alam tungkol dito. Ang tanging posibilidad na maiisip ng White Lotus Matriarch ay sa pamamagitan lamang ng paglunok at pag-aaral ng mga antidotes na nakukuha niya tuwing 3 buwan, natukoy niya ang mga sangkap at naisip ang recipe. Ang mga ordinaryong alchemist ay hindi kailanman makakagawa ng ganoong gawain. Nag-alinlangan pa ang White Lotus Matriarch kung tama ang kanyang haka-haka sa kabila na ito lamang ang posibilidad. Oo. Sinong makakaasa niyan? Napabuntong hininga si Ku Huaxiang. Biglang ngumiti ang White Lotus Matriarch. Mabuti, nakapahusay.
Ang Sectmaster ng White Lotus Sect ay dapat na malupit at malamig ang loob. Babae ka kaya mas mahina ka na sa mga lalaki simula pa lang. Kung mananatili kang walang pag-aalinlangan, sisirain mo ang ating pundasyon na itinayo sa daan-daang taon. Alam kong ikaw ang tamang tao. Makakapagpahinga na ako sa kapayapaan, alam kong ikaw ang susunod na Sectmaster. Binati siya ni Ku Huaxiang sa eleganteng paraan. Hinihiling ko sa Sectmaster na magpatuloy. Tumango ang White Lotus Matriarch at ipinikit ang kanyang mga mata. Lalong hangina ang kanyang aura hanggang sa tuluyan na itong nawala. Ilang sandali pa, humakbang si Ku Huaxiang at inilagay ang kanyang daliri sa ilalim ng ilong ng White Lotus Matriarch. Nang makumpirmang patay na nga ang matandang babae, ginalaw niya ang kanyang bangkay at inayos ang sarili niyang damit bago umupo sa trono ng Sectmaster. Noon pa man ay pinangarap niyang maging Sectmaster, at ngayon, natupad na ang kanyang hiling. Ang kahangahangang trono ay sumisimbolo ng walang limitasyong kapangyarihan. Siya ay may karapatang tukuyin ang buhay o kamatayan ng sinuman at mag-utos kapwa sa matuwid at masamang landas. Ang kapangyarihang natamo niya ay higit pa sa mga pangarap niya noong bata pa siya. Sa mundong ito, wala nang kalaban ang White Lotus Sect. Tumingin siya sa bulwagan na parang nakikinita na niya ang hindi mabilang na mga masters na darating para magbigay galang sa kanya. Napakunot ang sulok ng bibig niya nang bigla siyang tumawa. Napakaikli ng buhay para magkaroon ng maraming pangarap, at maituturing na maswerte ang isang tao kung matupad niya ang kahit isa sa mga iyon. Nagawa ni Ku Huaxiang na makamit iyon at higit pa. Gayunpaman, hindi mabilang na mga tao ang nawalan ng buhay para sa kanyang tagumpay. Ang kanyang walang pidgel na tawa ay umalingaw sa walang laman na bulwagan, ngunit walang makakabahagi sa kanyang kaligayahan. Sa kasalukuyan, isang bangkay lamang ang kanyang kasama. Habang tumatawa siya ay bigla siyang napaluha. Ang kanyang mga luha ay dumausda sa kanyang mukha na parang mga perlas matapos maputol ang tali. Tila nadudurog ang puso, tinakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Wala sa mundong kinatatakutan niya habang siya ay may unconditional love ng lalaking iyon. Hanggang sa mawala siya nito ay napagtanto niyang naging hindi mapaghihiwalay na bahagi ito ng kanyang buhay. Habang nakaupo sa trono, sa wakas ay natuklasan niya na ang kanyang panaginip ay walang halaga. Ang lalaking palagi niyang pinababayaan noong nakaraan ay ang pinakamahalagang kayamanan na mayroon siya. Gayunpaman, nawala siya ng tuluyan. Ang tanging naiisip niya ngayon ay ang ilang buwang tinitirahan niya sa log house na iyon sa tabi ng lawa. Walang alinlangan na iyon ang pinakamasayang panahon sa buhay niya. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang banayad na simoy ng hangin na dumadampi sa kanyang pisngi habang inilalagay niya ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang ulo. Habang nakatingala sa mabituing kalangitan, nakikinig siya sa kwento ng pag-ibig ng siyam na buhay. Sa oras na iyon, walang mga panlilinlang at labanan sa kanyang buhay. Ang tanging mayroon siya ay ang walang pasubaling pagmamahal ng lalaking iyon. Sobrang namiss niya ang panahong iyon. Sa kabilang buhay, babayaran ko ang utang ko sa iyo. Itinaas ni Ku Huaxiang ang kanyang espada sa kanyang leeg habang pinuputol ng matalim na talam ang kanyang maselang balat, naghahanda na tapusin ang lahat. Ngunit habang ang kanyang mga mata ay basang-basa sa luha, bigla niyang nakita ang isang figure na biglang lumitaw sa kanyang harapan. May suot na maskara na gawa sa bakal ang taong iyon, ngunit kahit nakatikip ang kanyang mukha, pamilyar ang kanyang figure. Naisip ni Ku Huaxiang na ang kanyang kalungkutan ay nagdudulot sa kanya upang mag-hallucinate habang nakatitig sa tao, kaya hindi siya nag-atubiling gumamit ng higit na puwersa gamit ang kanyang kamay. Hanggang sa nakakuyom ang pulso niya ng taong iyon ay nanginig ang buong katawan niya. Sa likod ng taong iyon, iniangat ni Xiaohe ang kanyang ulo habang tila naguguluhan. Bakit mo ba sinusubukang magpakamatay bigla? Mukhang masaya ka kanina. Kakaiba. Oh. Matanda. Mabilis na pinunasan ni Ku Huaxiang ang kanyang mga luha at nagtanong sa nanginginig na boses. Kinuha ng tao ang kanyang espada at itinapon ito bago kumapit sa lupa ang sandata. Marahan niyang hinaplos ang kanyang ulo at sinabing, ang mabubuting tao ay hindi nabubuhay ng matagal habang ang isang salot ay tumatagal ng 1,000 taon. Hindi ako mamamatay ng ganoon kadali. Hindi makapaniwala si Ku Huaxiang habang tinatangka niyang tanggalin ang bakal na maskara ng tao. Nasunog ang mukha ko. Baka matakot ka, sabi ni Yang Kai. Walang pag-aalinlangan, tinanggal ni Ku Huaxiang ang maskara at nakita ang isang liko na mukha na sanhi ng mga marka ng paso. Ang mukha ay napakasama kaya't ang isang paslit ay maluha-luha kapag nakita ito. Gayunpaman, bumagsak si Ku Huaxiang sa yakap ng lalaki at niyakap siya ng mahigpit na para bang sinusubukan nitong sumanib sa katawan nito.
Naamoy niya ang pabango ng lalaki na para bang sinusubukan niyang itatak ito sa kaibuturan ng kanyang isipan. Gaano man karaming round ng reincarnation ang kailangan niyang pagdaanan, hinding-hindi niya makakalimutan ang pabango nito. Ang damit ni Yang Kai ay pinahiran ng kanyang luha at uhog habang ang babae ay sabay na tumatawa at umiiyak. Tumingin si Xiaohi sa kanila nang nakatagilid ang ulo at hindi naiwasang sabihin. Sa wakas ay nagkasama na ang mag-asawa. Napakaganda. Biglang natigilan si Ku Huashang, at sa sumunod na sandali, inangat niya ang kanyang ulo mula sa yakap ng lalaki at tumangala sa kanya na may naguguluhang ekspresyon. Junior brother. Nagpakawala ng mahabang hininga si Yang Kai. Sa wakas gising ka na, senior sister. Naging mahirap ang buhay para sa kanya dahil mas mahirap gisingin si Ku Huashang kumpara sa nakaraang 8 buhay. Hindi ito maaaring makatulong, dahil si Ku Huashang ay labis na ambisyoso sa buhay na ito hanggang sa punto na napabayaan niya ang kanyang sariling damdamin. Si Yang Kai ay nagsisikap na makuha ang kanyang puso sa pamamagitan ng pananatili sa kanyang tabi sa loob ng 20 taon. Kahit na may progress na siya, hindi pa rin niya nagawang basagin ang heart barrier nito. Sa makatuwid, nagpasya siyang makipagsapalaran sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya na matupad ang kanyang nais at masiyahan ang kanyang ambisyon. Magkakaroon na lang siya ng panahon para suriin ang tunay niyang nararamdaman pagkatapos noon. Kahit na ang White Lotus Matriarch ay hindi nakabuo ng balangkas sa panahon ng labanan sa Crimson Wind Canyon, si Yang Kai ay magpapanggap pa rin na mamatay upang matupad ang kanyang plano. Gayunpaman, ang pagkana ng White Lotus Matriarch ay halos naging sanhi ng pagkawala ng kanyang buhay doon. Walang ideya si Yang Kai kung ano ang mangyayari kung siya ay talagang papatayin. Sa kabutihang palad, ang kinalabasan ay kung ano ang inaasahan niyang makita. Matapos dumaan sa 9 na round ng reincarnation, sa wakas ay naresolba ni Ku Huashang ang kanyang puso at nabawi ang kanyang sarili pagkatapos na masira ang kanyang heart barrier. Martial Peak, Kabanata 4848. Martial Tia Luo. Oo, gising na ako. Niyakap ni Ku Huashang si Yang Kai na may masayang ekspresyon. Salamat, sa lahat. Dahan-daang umiling si Yang Kai at pinasadahan ng mga daliri ang kanyang buhok. Pagkatapos, inangat ni Ku Huashang ang kanyang ulo at tumingin sa kanyang balikat bago naguguluhan na nagtanong. Ano ang nangyayari kay Xiaohi? Dahil nabasag ang heart barrier niya, nanambalik din ang memorya niya. Tiyak, naalala niya ang lahat ng nangyari sa mga round ng reincarnation. Mula noong ika-6 na buhay, si Xiaohi ay palaging nagpapakita sa Samsara Worlds na itinayo sa kanyang heart barrier, na nag-aalala sa kanya. Wala siyang maalala tungkol sa isang babaeng nagngangalang Luo Tinghi. Kumbaga, hindi dapat nagpakita ang ganyang tao sa Samsara Worlds niya. Wala rin akong ideya. Gayunpaman, sa palagay ko ay malalaman natin ang tungkol dito pagkatapos nating umalis sa lugar na ito. Tumanggo si Ku Huashang at inangat ang kanyang ulo mula sa yakap ng lalaki bago tumingin sa kanya ng mapanlinlang na tingin. Well, magkikita pa tayo sa kabilang buhay. Nagulat si Yang Kai nang marinig iyon at sa kalahating takot ay nagtanong. May susunod na buhay. Nang hindi sumagot sa kanya, kinindatan siya ni Ku Huashang sa isang bastos na paraan. Noon lang, nagsimulang maglaho ang lahat sa paligid niya na parang nasusunog na picture scroll. Pinagmasdan ni Yang Kai ang kanyang sariling figure na nawawala sa kawalan habang ang kanyang kamalayan ay tila naglakbay sa mahabang paglalakbay. Nang matauhan siya, napagtanto niyang madilim na ang paligid. Hindi nagtagal, isang liwanag ang palm unit sa kadiliman at lumawak nang makita niya ang tanawin sa loob ng Samsara Pavilion. Nagulat sandali si Yang Kai bago napagtanto na walang susunod na buhay. 9 na buhay ang limitasyon sa Samsara Pavilion, na siyang bilang din ng mga buhay na itinakda ni Ku Huashang para sa kanyang heart barrier. Gumagawa lang siya ng kalokohan kanina. Dahan-dahan niyang ipinilig ang ulo habang napupunit sa pagitan ng luha at pagtawa. Pagkalabas niya sa tree cave, tumangala siya sa langit. Bagamat sa wakas ay bumalik siya sa totoong mundo, nalaman pa rin ni Yang Kai na ito ay surreal. Matangkad ang mga karanasan at paghihirap na pinagdaanan niya sa 9 na buhay na para bang ngayon lang nangyari ang mga ito noong nakaraang araw. Napakatotoo ng mga karanasan na masasabing totoong nangyari. Malinaw na naramdaman ni Yang Kai na pagkatapos ng 9 na round ng reincarnation, siya ay nasa mas kalmadong estado na ngayon. Mahigit 100 taon lamang ang lumipas pagkatapos ng 9 na round ng reincarnation, ngunit katumbas ito ng 1,000 taon ng pagsasanay para sa kanyang mental state. Ang Samsara Pavilion ay talagang isang lugar kung saan ang mga puso ay sinanay at pinainit.
Kung ang cultivation ng isang tao ay masyadong mabilis na umunlad habang siya ay nasa isang hindi matatag na estado ng pag-iisip, makakakuha siya ng maraming benepisyo sa pamamagitan ng pagsasanay sa loob ng Samsara Pavilion. Nang walang anumang dahilan, nagsimulang maglakad si Yang Kai sa isang partikular na direksyon. Bagamat walang malinaw na indikasyon, sigurado siya na si Ku Huashang ay nasa direksyong iyon. Ang kanilang mga puso ay konektado na ngayon pagkatapos ng 9 na round ng reincarnation. Habang nasa daan siya ay may nakita siyang mapang-akit na babae na papalapit sa kanya. Nang magtama ang kanilang mga mata, ngumiti si Ku Huashang at lumingon. Iniabot ni Yang Kai ang kanyang kamay at sinabing, "Tara na, siguradong nag-aalala si Marshal Auntie Yu sa atin." Maso na ring inilagay ni Ku Huashang ang kanyang kamay sa kamay ni Yang Kai. Maraming tao ang palaipat-lipat sa labas ng Samsara Pavilion. Mga 130 taon na ang nakalipas mula nang pumasok si Yang Kai sa Samsara Pavilion. Para sa isang ordinaryong mortal na hindi pa naglilinang dati, ito ay isang yugto ng panahon na mas mahaba kaysa sa kanilang buhay. Gayunpaman, sa isang Heaven Opening Realm Master, ito ay hindi hihigit sa isang maikli, liblib na sesyon ng paglilinang. Kapag may librerag oras si Yu Ziyang Dai kamakailan, pupunta siya rito para maghintay sa labas ng Samsara Pavilion. Sa kasamaang palad, pagkatapos niyang maghintay ng maraming taon, hindi pa rin nakikita sina Yang Kai at Ku Huashang. Sa kabilang banda, ang dalawang disipulo ni Chen Shu ay lumabas ng Samsara Pavilion hindi nagtagal pagkatapos nilang pumasok dito. Sa nakalipas na mahigit 10 taon, si Yu Ziyang Dai ay gumugol ng mas maraming oras sa paghihintay sa lugar na ito. Iyon ay dahil ayon sa kanyang mga pagtatantya, kung matagumpay na mailabas ni Yang Kai si Ku Huashang sa Samsara Pavilion, mangyayari ito sa mga oras na ito. Ang paghihintay ay hindi isang bagay na nakakainip sa kanya. Ilang taon na rin siyang naghihintay na mapansin siya ng isang partikular na lalaki, kaya sanay na siya sa pakiramdam. Nang magkahawak kamay na lumabas ang dalawang pamilyar na figure mula sa Samsara Pavilion, nagpakawala ng mahabang hininga si Yu Ziyang Dai habang ang pag-aalala sa kanyang puso sa paglipas ng mga taon ay tuluyang napawi. Marshal Auntie Yu, sabay na sumaludo sa kanya sina Yang Kai at Ku Huashang. Ibinaling ni Yu Ziyang Dai ang kanyang tingin sa pagitan nilang dalawa na may magiliw ng ngiti bago tumango ng may kasiyahan. Natutuwa akong bumalik kayong dalawa. Siguradong marami kang pinaghirapan. Nakatanggap na siya ng pagsasanay sa Samsara Pavilion noon, kaya alam niya kung ano ang haharapin nila sa loob. Taliwas sa kanyang unang mga palagay, ang heart barrier na itinayo ni Ku Huashang ay tiyak na napakahirap na malampasan, kaya ang mga paghihirap na kanilang pinagdaanan ay dapat na mas matindi kaysa sa kanyang sariling mga karanasan sa nakaraan. Maraming salamat sa iyong pagmamalasakit, Marshal Auntie. Sabi ni Yang Kai. Umiling si Yu Ziyang Dai. Wala lang. Sa anumang kaso, dapat pareho kayong pagod. Magpahinga ka na ngayon. Walang nagmamadali. Umiling si Yang Kai at tumingin sa direksyon ng Samsara Pavilion. Maghintay pa tayo ng ilang sandali. Isang naguguluhang si Yu Ziyang Dai ang nagtanong. Ano pa ang hinihintay mo? Alam ni Ku Huashang kung ano ang hinihintay ni Yang Kai, ngunit noong handa na siyang tanungin si Yu Ziyang Dai kung kilala ng huli ang isang taong nagngangalang Luo Tinghi, nanlaki ang mga mata ni Yu Ziyang Dai sa hindi makapaniwala habang nakatingin sa kanilang mga balikat. Sa sandaling iyon, isang malakas na aura ang mararamdaman na mabilis na papalapit sa kanila. Lumingon si Ku Huashang at nakita si Xiaohe na bumababa mula sa langit na may ngiti. Hindi nagtagal ay bumagsak siya sa lupa. Sina Yang Kai at Ku Huashang ay nagpalitan ng mga tingin gaya ng inaasahan na nila. Si Xiaohe ay palaging nagpapakita sa kanilang tabi mula noong ika-6 na buhay. Sa makatuwid, inakala nila na siya ay isang makapangyarihang cultivator mula sa Yin Yang Cave Heaven na sa ilang kadahilanan ay natangay sa kanilang Samsara Worlds. Ngayon, dumaan na sila sa 9 na round ng reincarnation at umalis sa Samsara Pavilion. Ito ay dapat na parehong kaso para kay Luo Tinghi. Ang taong hinihintay ni Yang Kai ay natural na si Luo Tinghi. Sa paghusga sa ekspresyon ni Yu Ziyang Dai, maliwanag na kilala niya si Luo Tinghi. Tsaka parang malapit talaga sila. Senior Sister Luo. Nasusulat sa buong mukha ni Yu Ziyang Dai ang kawalan ng paniniwala habang nagsasalita siya sa nanginginig na boses, malinaw na malapit ng lumuha habang nagtanong. Ikaw ba talaga yan? Senior Sister Luo. Nang marinig kung paano hinarap ni Yu Ziyang Dai ang babae, may napagtanto si Ku Huashang. Si Luo Tinghi at ang kanyang Honored Master ay di umano ay mula sa parehong henerasyon, ngunit hindi pa niya narinig ang tungkol sa kanya noon. Mamamatay si Xiaohe. Nakangiting tawag ni Luo Tinghi.
Sa sumunod na sandali, bumagsak si Yu Xiangdai sa mga braso ni Luo Tinghi at niyakap siya ng mahigpit habang nanginginig ang kanyang mga balikat. Namula ang mukha ni Luo Tinghi habang nakatingin kay Yang Kai at Ku Huaxiang na may walang magawang ekspresyon. Tinapik niya ang likod ni Yu Xiangdai at sinabing, "Ayan. Nasa hustong gulang ka na, bakit ang hilig mo pa ring umiyak tulad noong bata ka? Nasaan ang walang kwentang batang iyon? Binubuli ka ba niya?" Habang yakap-yakap siya ng mahigpit, umiling si Yu Xiangdai. Isang walang magawang si Luo Tinghi ay bamulong sa maliit na boses. "Pinapanood ka nila." Noon lang nagsimulang mamula si Yu Xiangdai habang nahihiyang lumayo siya. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang ulo para maningning kina Yang Kai at Ku Huaxiang. Ang isa sa kanila ay mabilis na tumangala sa langit habang ang isa naman ay nakatingin sa lupa. "Bakit hindi ka pa sumasaludo sa kanya?" Nagsalita si Yu Xiangdai sa isang mahigpit na boses sa pagtatangkang ibalik ang kanyang awtoridad. Mabilis na ikinuyom ni Yang Kai at Ku Huaxiang ang kanilang mga kamao. Pagbati, "Martial Anti-Luo." Ikinaway ni Luo Tinghi ang kanyang kamay. "Tigilan mo na ang pagtawag sa akin ng ganyan. Hindi naman tayo estranghero. Tawagin mo na lang akong Xiaohi gaya ng dati." Napuno ng malamig na pawis ang noo ni Yang Kai. Hindi maglalakas loob ang junior na ito. Sa kanilang ikasyam na buhay, palagi niyang tinatawag ang kanyang baliw at magulo na personal na bodyguard na Xiaohi. Dahil alam na niya ang tunay niyang pagkatao ngayon, hindi maglalakas loob si Yang Kai na maging impolite. Ang isang naguguluhan na si Yu Xiangdai ay tumingin kay Luo Tinghi dahil hindi niya alam kung bakit ang kanyang senior sister at Yang Kai ay tila pamilyar sa isa't isa. Noon pa lang, nakasimangot si Luo Tinghi na para bang naabala siya sa isang uri ng kahirapan. "Mamaya na tayo mag-usap. May kailangan akong gawin ngayon." Mabilis na nagtanong si Yu Xiangdai. "Kailangan mo ba ng anumang tulong?" Nakangiting hinaplos ni Luo Tinghi ang ulo ng isa pang babae. "Ang aking internal chi ay umaalon at ang aking miniature universe ay nanginginig ngayon. Malapit na akong makamit ang isang pambihirang tagumpay. Paano mo ako tutulungan?" Isang kawili-wiling na gulat na si Yu Xiangdai ay nagtanong. "Malapit mo nang makamit ang isang pambihirang tagumpay." Nagulat din sina Yang Kai at Ku Huaxiang. Ang aura ni Luo Tinghi ay kapansin-pansin mula noong siya ay lumabas sa Samsara Pavilion, at ang mga pagbabago-bago na kanyang ibinigay ay nagpapahiwatig na siya ay isang 7th grade Heaven Opening Realm Master. Noong una ay naisip ni Yang Kai na hindi niya napigilan ang kanyang aura pagkatapos na manatili sa Samsara Pavilion ng masyadong mahaba. Tila, hindi iyon ang kaso bagaman. Ang dahilan sa likod nito ay malapit na siyang makamit ang isang pambihirang tagumpay. Dahil isa na siyang 7th grade Heaven Opening Realm Master ngayon, natural na aakyat siya sa 8th grade. Ang isang 8th grade Heaven Opening Realm Master ay ituring na Supreme Elder o Ancestor sa alinman sa mga Cave Heavens o Paradise na iyon. Hindi dahil hindi pa nakita ni Yang Kai ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters dati, ngunit ito ang unang pagkakataon na masasaksihan niya ang isang 7th grade Heaven Opening Realm Master na umakyat sa 8th grade. Ang kanyang interes ay napukaw. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan, makakarating din siya sa 8th grade Heaven Opening Realm balang araw. Kung maaari niyang obserbahan ang proseso ngayon, maaari siyang makakuha ng isang bagay mula dito na makakatulong sa kanyang tagumpay sa hinaharap. Iyon din ang damdamin ni Ku Huaxiang, kaya tinitigan niya si Luo Tinghi. Sa sumunod na sandali, lumukso si Luo Tinghi sa hangin at sinabi kay Yu Xiangdai. "Hintayin mo ako. Babalik ako." Tiyak, maghihintay si Yu Xiangdai sa kanyang pagbabalik. Si Luo Tinghi ay hindi tumungo sa isang malayong lugar, huminto sa isang lugar na 1,000 o higit pang kilometro ang layo mula sa Spirit Province kung saan matatagpuan ang Samsara Pavilion habang siya ay nakaupo nang nakakrus ang kanyang mga paa at bumuo ng isang selyo ng kamay. Ang World Force ay umikot sa paligid niya habang ang illusory phantom ng kanyang miniature universe ay kumikislap sa kanyang likuran. Tinitigan siya ni Yang Kai at Ku Huaxiang. Biglang tumalikod si Yu Xiangdai at sumaludo sa kanilang dalawa. "Salamat." Isang nabigla na si Yang Kai ang tumabi at nagtatakang nagtanong. "Ano ang ibig mong sabihin, Martial Anti-Yu?" Wala ring ideya si Ku Huaxiang kung ano ang nangyayari. Hindi niya maintindihan kung bakit binati sila ni Yu Xiangdai dahil sila ay kanyang mga junior. Sinabi ni Yu Xiangdai, "Salamat sa paglabas ni Senior Sister Luo sa Samsara Pavilion." Nagpalitan ng tingin si Yang Kai kay Ku Huaxiang, pagkatapos ay humiling. "Nagkakamali ka, Martial Anti-Yu. Wala kaming ginawa. Sa halip, malaki ang naitulong sa amin ni Martial Anti-Luo. Tayo ang dapat magpasalamat sa kanya."
Napangiti si Yu Xiangdai. Alam mo ba kung gaano katagal nakakulong si Senior Sister Luo sa loob ng Samsara Pavilion? Bago sila makasagot sa kanya, sinabi niya. 2,000 taon na ang nakalipas. 2,000 taon. Namangha si na Yang Kai at kuha siyang nang marinig iyon. Bagamat inakala nila na si Luo Tinghi ay isang makapangyarihang cultivator mula sa Yin Yang Cave Heaven na pumasok sa kanilang Samsara Worlds, hindi nila inaasahan na siya ay nakulong sa loob ng 2,000 taon. Ang Samsara Pavilion ay isang lugar kung saan sinanay ng mga disipulo ng Yin Yang Cave Heaven ang kanilang mga puso. Bagamat tila matahimik ang lugar, ito ay sementado ng panganib. Hindi alintana kung nilinang nila ang heartfelt daw o ang heartless daw, ang mga disipulo ng Yin Yang Cave Heaven ay kailangang umibig sa isang punto para umasenso.